500,000 piso. Para lang sa isang bata. Natulala si Amara. 500,000. Para sa ano? Sa isang bata. Parang biglang nabingi ang buong paligid, tanging ang malamig at seryosong boses ng lalaking nasa harapan niya lang ang umuulit-ulit sa isip niya. Ang hangin mula sa aircon ng malapalasyong opisina ay tila ba naging yelo na bumalot sa buong katawan niya, kahit pa kanina lang ay halos maligo na siya sa pawis sa biyahe papunta rito. Sino ba tong lalaking to? At anong klaseng kabaliwan ang pinagsasabi niya? Kaninang umaga lang, problemado si Amara kung saan kukuha ng pambayad sa upa ng maliit nilang bahay sa Isla de Clara at pambili ng gamot ng nanay niyang si Aling Nena na 2 linggo nang inuubo. Ang tatay niya, mangingisda, halos wala nang mahuli sa dagat. Siya naman, ekstra-ekstra lang sa palengke, taga-buhat, taga-tinda, kahit anong pwedeng pagkakitaan, pinapatos niya. Pero kulang pa rin. Palagi na lang kulang. Nagtitiklop siya ng mga natuyong isda sa bilao ng may humintong tricycle sa tapat ng kanilang barong-barong. Isang babaeng naka-blazer, mukhang sekretarya, ang bumaba. Hinahanap daw siya. May importanteng sasabihin. Siya, si Amara Santos, isang hamak na probinsyana, hinahanap ng isang mukhang sosyal na babae. Anong meron? Miss Amara Santos, tanong ng babae, medyo nandidiri pa yata sa amoy ng isda sa paligid. Ako nga po. Bakit po, sagot ni Amara, pinunasan ang kamay sa desker. Pinapasundo po kayo ni A. Sebastian de la Vega. May mahalaga po siyang pag-uusapan sa inyo. Sebastian de la Vega. Sis ng De La Vega Holdings. Ang pinakamayamang pamilya hindi lang sa kanilang probinsya, kundi yata sa buong Pilipinas. Kilala niya ang pangalan, sino ba namang hindi? Palaging nasa balita, nasa business section ng dyaryo. Pero anong kinalaman niya doon? At heto nga siya ngayon, nakaupo sa isang napakalambot na upuan sa loob ng isang napakalaking opisina sa pinakatuktok ng isang nagtataasang building sa Maynila. Ang kaibahan ng lugar na to sa Isla de Clara ay parang langit at lupa. Doon, amoy dagat at isda. Dito, amoy mamahaling pabango at pera. Ang lalaking nasa harapan niya, si Sebastian Basti de la Vega, ay nakatingin sa kanya na parang isa siyang spesimen sa ilalim ng mikroskopyo. Matangkad dito, matipuno ang katawan kahit naka-suit and tie, at may mga matang kasing lamig ng yelo. Gwapo, pero yung tipo ng gwapo na nakakatakot lapitan. Ulitin ko, Miss Santos, sabi ni Basti, his voice devoid of any emotion. 500,000 piso. Cash. Para maging ina ka ng anak ko. Napalunok si Amara. Hindi pa rin mag-sink in. Pipaumanhin po, Dim if de la Vega, pero hindi ko po yata naintindihan. Ina ng anak ninyo. Paano po? She stammered, feeling so small and insignificant sa ilalim ng titig nito. Ano to, aalukin niya akong maging asawa? Impossible. A small, almost cruel smirk played on Basti's lips. Hindi mo kailangan akong pakasalan, Miss Santos, kung iyan ang iniisip mo. I'm not looking for you, wife. May kinuha itong folder sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa at inilapag iyon sa harapan ni Amara. I need a surrogate. Someone to carry my child. At ikaw ang napili namin. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Surrogate? Tagapagdalang tao. Parang sa mga pelikula lang yun ah. At bakit siya? Ano na nakita nito sa kanya? Pero bakit po ako, halos pabulong niyang tanong, nanginginig ang boses. Marami naman pong iba dyan. Hindi po ako yung tipo ng babae para sa ganitong di. Hindi niya matuloy ang sasabihin. Nahihiya siya, nalilito, natatakot. You're healthy, young, and most importantly, you're in a desperate situation, Miss Santos. Diretsahan ang sagot ni Basti, walang paligoy-ligoy. My team did a thorough background check. Alam namin ang sitwasyon ng pamilya mo. Ang utang ninyo kay Mang Carding na halos kinakain na ang lahat ng kinikita nyo. Ang sakit ng nanay mo na kailangan ng mas maayos na gamutan. This 500,000 it can solve a lot of your problems. Maybe all of them. Parang sinampal ng katotohanan si Amara. Desperada siya. Pero ganito ba ang kapalit? Ang katawan niya? Ang magdala ng anak ng ibang tao?
Bukod sa si 500,000 initial payment, patuloy ni Basti, na parang nag-aalok lang ng business deal, all your medical expenses will be covered. You'll stay in a comfortable place, with all your needs provided for. After you give birth, may additional payment ka pa. A very generous one. Napatingin si Amara sa folder. Nanginginig ang kamay niyang kinuha iyon at binuksan. Isang kontrata. Mahaba, puno ng mga legal terms na hindi niya maintindihan. Pero isang bagay ang malinaw, ibibigay niya ang karapatan sa batang ipagbubuntis niya. Hindi siya pwedeng magkaroon ng anumang koneksyon dito pagkatapos. Biglang sumikip ang dibdib niya. Ang imahe ng nanay niyang hirap na hirap huminga, ang mukha ng tatay niyang pagod na pagod, ang mga kapatid niyang nagtitiis sa hirap lahat, yun naglaro sa isip niya. 500,000 piso. Isang malaking halaga na kahit sa panaginip ay hindi niya inaakalang mahahawakan niya. Pwede nitong mabago ang buhay nila. Pwede nitong iligtas ang pamilya niya. Pero kaya ba ng konsensya niya? I need your answer Gisay tomorrow, Miss Santos, sabi ni Basti. Tumayo na ito, senyales na tapos na ang usapan nila. Think about it, this is a once-in-a-lifetime offer. Para sa'yo at para sa pamilya mo. His eyes, cold and calculating, met hers. Don't be stupid. Nakatitig lang si Amara sa kontrata, ang mga salita ay lumalabo na dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Gulat. Takot. Pag-asa. Lahat naghahalo-halo sa puso't isipan niya. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyon na babago sa buong buhay niya at sa buhay ng pamilyang pinakamamahal niya. Pero ang tanong, handa ba siyang isakripisyo ang sarili niya para sa kanila sa paraang hindi niya kailanman naisip? Tapos na ang chapter 1. Sinigurado kong may hook na establish ang desperation ni Amara, ang contrast ng mundo nila ni Basti and yung shocking proposal. Ang emotional beat ay gulat si Effie. At syempre, ang cliffhanger. Pag-uwi ni Amara sa Isla de Clara, dala-dala niya hindi lang ang folder na may kontrata, kundi pati na rin ang isang napakabigat na desisyon na parang malaking bato na nakadagan sa dibdib niya. Ang biyahe pabalik, sakay ng bangka tapos jeepney, ay tila mas matagal kaysa dati. Bawat alon ng dagat, bawat lubak sa kalsada, ay parang dagdag pabigat sa kanyang agam-agam. Ang isip niya ay lumilipad, pabalik-balik sa malamig na opisina ni Sebastian de la Vega at sa mga salitang binitiwan nito. 500,000 piso para maging ina ka ng anak ko. You're in a desperate situation, Miss Santos. Don't be stupid. Desperada nga ba talaga ako? Tanong niya sa sarili. Ang sagot, masakit man aminin ay. Pagdating niya sa kanilang maliit na dampa, naabutan niyang nag-uusap ang kanyang nanay Nena at ang bunsong kapatid niyang si Lito, na 10 taong gulang pa lang. Si Nanay Nena, kahit may sakit, pinipilit pa ring magluto ng hapunan nila, tuyo at kanina naman. Si Lito naman, ay hawak na lumang libro, sinusubukang magbasa sa dilim dahil napundi na naman ang nag-iisa nilang bumbilya. Ang puso ni Amara parang pinipiga. Ate, masayang bati ni Lito nang makita siya. Tumakbo ito papalapit at yumakap sa kanya. May pasalubong ka? Umiti si Amara ng pilit. Wala, bunso, eh. Sa susunod, ha? Ginulo niya ang buhok ng kapatid. Ang inosenteng ngiti ni Lito, lalong nagpabigat sa nararamdaman niya. Paano niya maaatim na lumaki ang mga kapatid niya sa ganitong kahirapan? O, Mara, anak, nandyan ka na pala, sabi ni Nanay Nena, humihingal pa rin dahil sa ubo. Kamusta ang lakad mo? May napala ka ba? Nag-iwas ng tingin si Amara. Okay lang po, Nay. May inaalok lang po na trabaho. Malaki ang sahod. Talaga, anak? Nako, salamat sa Diyos, lumiwanag ang mukha ni Nanay Nena. Ano raw klaseng trabaho? Hindi makasagot agad si Amara. Anong sasabihin niya? Na magiging baby factory siya para sa isang mayamang estranghero. Na ipagbibili niya ang sarili niyang katawan, ang dangal niya, para lang sa pera. Sasamay nila po. Medyo matagal na kontrata, sabi na lang niya, trying to sound as normal as possible. Pag-iisipan ko pa po. Kinagabihan, hindi makatulog si Amara. Nakahiga siya sa banig sa sahig, katabi ang mga natutulog niyang kapatid na sina Lito, at ang 14 na taong gulang na si Ana,
na pangarap makapagtapos ng high school pero laging absent dahil walang pambaon. Pinagmasdan niya ang mga mukha nila sa liwanag ng buwan na sumisilip sa butas-butas nilang dingding. Ang inosente nilang mga pangarap, ang kanilang kinabukasan nakasalalay sa desisyon niya. Bumangon siya at lumabas ng bahay. Umupo siya sa tabing dagat, sa ilalim ng mga bituin. Ang tunog lang ng mga alon ang naririnig niya. Dito, sa katahimikan, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Diyos ko, ano po bang dapat kong gawin? Bulong niya sa hangin. Tama po ba to? Kakayanin ko po ba to? Naalala niya ang mga pangarap niya para sa sarili. Makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng disenteng trabaho, mayahon ang pamilya sa hirap sa tamang paraan. Pero ang buhay, minsan, may ibang plano. Minsan, kailangan mong isakripisyo ang sarili mong pangarap para sa mga taong mahal mo. Kinuha niya ang kontrata mula sa bulsa ng kanyang bestidang luma. Sa liwanag ng buwan, binasa niya ulit ang mga nakasulat, kahit pa hindi niya lubos na naiintindihan lahat. Pero ang clause tungkol sa pagbibigay ng lahat ng karapatan sa bata, malinaw na malinaw. Parang punyal na sumasaksak sa puso niya. Hindi ito ang gusto ko, sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Pero ito ang kailangan ng pamilya ko. Ang lungkot. Ang bigat. Parang pasan niya ang buong mundo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na tinig na nagsasabing, para sa kanila. Para sa pamilya mo. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Bago pa man sumikat ang araw, nilapitan niya ang kanyang nanay Nena na naghahanda na naman ng agahan. Naipanimula niya, nanginginig ang boses. "Oh anak, bakit? Ang aga mo naman nagising." Huminga ng malalim si Amara. "Ito na. Wala nang atrasan. Nay, tatanggapin ko po yung trabaho sa Maynila." Nakita niya ang gulat, pag-aalala, at kaunting pag-asa sa mga mata ng ina. "Sigurado ka ba, anak? Ano ba talagang trabaho yan?" Hindi pa rin masabi ni Amara ang totoo. Ayaw niyang mag-alala pa lalo ang ina. "Basta po, Nay, malaki ang kita. Makakaipon po tayo para sa gamot niyo, para sa pag-aaral nila Lito at Ana." Niyakap siya ng mahigpit ni Nanay Nena. "Mag-iingat ka doon, anak ha? Lagi kang magdarasal." Ramdam ni Amara ang panginginig ng balikat ng ina. Alam niyang nasasaktan ito sa pag-alis niya, pero alam din niyang naunawaan nito ang kanyang sakripisyo. Bago umalis si Amara papuntang Maynila para ibigay ang kanyang desisyon kay Basti, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga kapatid. Si Ana, umiiyak. Si Lito, nakatingin lang sa kanya, hindi maintindihan kung bakit kailangang umalis ng ate niya. "Ate, babalik ka pa ba?" tanong ni Lito, ang mga matay puno ng luha. Lumuhod si Amara para magpantay sila. "Naman, bunso. Babalik si ate. At pagbalik ko, may pasalubong na ako sayo, ha?" Pilit siyang ngumiti, kahit ang puso niya ay durog na durog. "Para sa inyo to." Habang papalayo ang bangka mula sa Isla de Clara, tinanaw niya ang kanyang pamilya na kumakaway sa dalampasigan. Bawat kaway nila parang hiwa sa puso niya. Ang lungkot ay bumabalot sa kanya, pero kasabay nito ang isang determinasyon. Isang sakripisyo ang gagawin niya. Isang sakripisyong sana ay magbunga ng magandang kinabukasan para sa kanila. Pero habang papalapit siya sa Maynila, sa mundo ni Sebastian de la Vega, isang tanong ang hindi maalis sa isip niya, sa pag-ako niya sa responsibilidad na ito, ano ang mawawala sa kanya? At pagkatapos ng lahat, may matitira pa ba sa dating Amara? Ang dagat na dinadaanan nila ay tila ba refleksyon ng kanyang nararamdaman, malalim, madilim, at puno ng mga di inaasahang alon. So, this is it your new home for the next 9 months, more or less. Nakatayo si Amara sa gitna ng isang sala na mas malaki pa yata sa buong bahay nila sa Isla de Clara. Lahat ng gamit mukhang mamahalin. Ang sofa, parang ang sarap higaan. May malaking flat screen TV sa dingding at ang mga bintana, tanaw ang buong syudad. Ito raw ang comfortable place na sinasabi ni Sebastian de la Vega. Understatement of the year. Para kay Amara, isa itong palasyo. Si Basti, nakatayo malapit sa bintana, nakapamulsa, at tila ba walang pakialam sa paligid. Kakapirma lang ni Amara ng kontrata kanina sa opisina nito, ang pinakamahabang minuto ng buhay niya, pakiramdam niya,
habang nanginginig niyang inilalagda ang pangalan niya sa bawat pahina. Pagkatapos, heto, dinala na siya agad dito sa isang high-end condominium unit. May sarili kang kwarto at banyo. Fully stocked ang ref, may daily housekeeping services. Kung may kailangan ka, just inform Enrique Rodriguez, Jin the executive assistant. Her number is on the fridge, paliwanag ni Basti, his tone still as businesslike as ever. Your first medical check-up is scheduled tomorrow morning. May susundo sa'yo. Napatingin si Amara sa kanya. Sa kabila ng lamig ng pakikitungo nito, hindi niya maiwasang mapansin ang itsura nito. Ang tindig, ang paraan ng pananamit, kahit ang amoy nito, lahat sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Intimidating, yes, pero may kung anong-ano nga ba? Hindi niya maipaliwanag. Siguro, curiosity lang. May tanong ka ba? Basti asked, finally looking at her. Those intense eyes again. Umiling si Amara. Ano pa bang itatanong niya? Malinaw na ang lahat. Isa siyang investment. Isang incubator. Wala po, Dino de la Vega. Good. Just follow the terms of the contract. No complications, please. With that, tumalikod na ito at naglakad papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito saglit. And Amara? Napatingin ulit si Amara. Oh. Tear sighed to relax. Stress is not good for the baby. Pagkasabi nun, lumabas na ito, leaving Amara alone in the vast, empty space. The baby. Nga pala. Hindi lang ito tungkol sa kanya. May isang buhay na mabubuo sa sinapupunan niya. Isang buhay na hindi kanya. The thought sent a strange mix of fear and something else she couldn't name through her. The next few days were a blur of adjustments. Ang pinakamahirap ay ang masanay sa bagong paligid. Mula sa simpleng buhay sa probinsya, bigla siyang napunta sa isang lugar na parang galing sa ibang mundo. Ang pagkain, masasarap pero iba sa nakasanayan niyang luto ni nanay. Ang katahimikan ng unit, nakakabingi kumpara sa ingay ng mga kapitbahay at ng dagat sa Isla de Clara. Madalas siyang nakadungaw sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa gabi. Iniisip niya ang pamilya niya. Kamusta na kaya sila? Nakainom na kaya ng gamot si nanay? Nakakapasok na kaya sa eskwela si Ana? Ang i-500,000 na i-deposit na raw sa account na binuksan para sa kanya at nagpadala na agad siya ng malaking bahagi sa pamilya niya. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam niya roon. Ang medical check-ups naging regular. Si Basti, minsan lang niya nakikita. Usually, si Enrique Rodriguez ang kasama niya, o kaya ay isang driver na susundo sa kanya. Pero may mga pagkakataon, lalo na kapag may importanteng procedure o resulta, si Basti mismo ang sumasama. During one ultrasound session, nandoon si Basti. Nakatayo lang ito sa gilid, tahimik, habang pinapakinggan ng doktor ang heartbeat ng baby. Nang marinig nila ang malakas at mabilis na tibok ng puso, Amara couldn't help but feel a strange flutter in her own chest. Napatingin siya kay Basti. For a split second, she thought she saw something flicker in his usually stoic eyes, a hint of wonder. Or maybe she was just imagining things. Everything is progressing well, Dim de la Vega, sabi ng doktor. The baby is healthy. Tumango lang si Basti. Good. Paglabas nila ng clinic, medyo awkward ang katahimikan sa elevator. Dim de la Vega. Panimula ni Amara, hindi alam kung ano ang sasabihin. Basti. Oh. Call me Basti. We're in this together, aren't we, he said, without looking at her. Nagulat si Amara. Basti. Parang ang informal. Pero. Sige po. Basti. One evening, Amara was trying to cook sinigang. Namimiss na niya ang lutong bahay. The condo had a state-of-the-art kitchen, pero sanay siya sa kalandiuling. Medyo struggle is real. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Basti. Mukhang galing ito sa trabaho, medyo gusot na ang damit at halatang pagod. Anong niluluto mo? Tanong nito, a little surprised to see her in the kitchen. Naamoy siguro ang asim ng sinigang. Sinigang po sana, Basti.
Kaso parang di ko makuha yung timpla, nahihiyang sagot ni Amara. Lumapit si Basti sa kalan. He peered into the pot. Ay Sam, let me see. Akala ni Amara pagtatawanan siya nito o ano. Pero kumuha ito ng sandok, tinikman ang sabaw, tapos nag-adjust ng kung ano-ano, nagdagdag ng patis, ng konting asin. Try this, sabi nito, inabutan siya ng kutsara na may sabaw. Nag-aalangan man, tinikman ni Amara. And to her surprise, masarap na. Mas malapit na sa lasa ng sinigang ni nanay. Wow! Ang galing niyo po mo pala, Basti. Hindi niya napigilang mamangha. A small smile, genuine one this time, touched Basti's lips. Yimrai Lola used to cook the best sinigang. I guess picked up a few things. They ended up eating dinner together that night, first. Tahimik lang sila kumakain, pero hindi na yung awkward na katahimikan. It was comfortable. Amara found herself stealing glances at him. Nakikita niya ngayon ang ibang side ni Basti, yung hindi tea, yung hindi boss. Yung tao lang. Pagkatapos kumain, Amara was washing the dishes. Kahit may housekeeper, she insisted on doing some chores when Basti spoke. Thank you for the dinner. And for this. He gestured vaguely, probably referring to the whole surrogacy arrangement. Wala po yun, Basti. Trabaho ko po to, she replied softly. He looked at her then, a long, unreadable look. It's more than just a job, Amara. You know that. May kung anong kuryente ang dumaloy sa pagitan nila sa sandaling iyon. Ang mga mata nila nagtagpo. For a moment, the contract, the money, the circumstances, all faded away. There was just him, and her, and this unspoken something. Then, Basti seemed to catch himself. He cleared his throat, his usual guarded expression returning. I should go. Maaga pa ako bukas. Sige po. Good night, Basti. Good night, Amara. Naiwan si Amara sa kusina, medyo tulala. Ang puso niya, ang bilis ng tibok. Ano iyon? Bakit parang may kung anong kilig siyang naramdaman? Impossible. May kontrata sila. Isa lang siyang surrogate. Bawal to, bawal ang ganitong pakiramdam. Pero habang papunta siya sa kwarto niya, hindi niya maiwasang isipin ang ngiti ni Basti, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kanina. At ang tanong na biglang sumulpot sa isip niya, posible kayang ang isang kasunduang nagsimula sa pera ay magkaroon ng iba pang kahulugan. Hay, Amara, saway niya sa sarili. Huwag kang assuming. Partida, ex niya yung dahilan kung bakit siya nangangailangan ng surrogate. Huwag kang papasok sa gulo. Pero kahit anong pilit niyang itanggi, that little spark of kilig, that sweet tension, was undeniably there. And it scared her as much as it intrigued her. Yung konting kilig at sweet tension na naramdaman ni Amara noong mga nakaraang araw, parang bulang biglang naglaho. Ang pumalit, isang pamilyar na pakiramdam, takot. At hindi lang basta takot, yung tipo ng takot na naninikip ng dibdib, yung parang may kung anong hindi magandang mangyayari. Nagsimula ito isang hapon, habang nagpapahinga si Amara sa sala. May kumatok sa pinto. Akala niya, yung housekeeper lang. Pero pagbukas niya, isang babaeng hindi niya kilala ang bumungad sa kanya. Maganda ito, sopistikada ang dating, nakasuot ng mamahaling damit na halatang hindi pang araw-araw lang. Ang mga mata nito, mataray, at tinitigan siya mula ulo hanggang paa na parang isa siyang dumi sa ilalim ng sapatos nito. So, you're the surrogate. Sabi ng babae, her voice dripping with condescension. Bawat salita parang may lason. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Sino to? Paano niya nalaman? Sino po kayo? A humorless laugh escaped the woman's lips. Hindi mo ako kilala? How pathetic. I'm Carla Santillan. Basti's fiance. In-emphasize pa talaga niya ang salitang fiance. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. Fiance? Akala niya hindi niya alam kung ano ang iisipin. Basti never mentioned it, fiance. Sa kontrata, ang nakalagay lang ay kailangan niya ng tiher. Walang sinabi tungkol sa pakakasalan. Pipasok po kayo, alok ni Amara,
kahit na ang gusto niya talagang gawin ay isara ang pinto sa mukha nito. Pero may kung anong otoridad sa babaeng ito na hindi niya kayang labanan. Pumasok si Carla na parang pag-aari niya ang lugar. Inikot ang tingin sa buong unit at huminto sa tiyan ni Amara, na medyo umuumbok na. A look of pure disgust crossed her face. Nakakadiri, she muttered, loud enough for Amara to hear. To fake head stoop this low, using someone like you. Napakuyom ng palad si Amara. Someone like me. Anong ibig niyang sabihin? Dahil mahirap ako. Gusto niyang sumagot pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niya ng gulo. Ano po ang kailangan niyo, Miss Santillan? Tanong ni Amara, trying to keep her voice steady. Carla turned to her, predatory glint in her eyes. Simple lang. I want you out of Bestie's life. And out of Ezai's life. Pero may kontrata po kami, sabi ni Amara, kahit na alam niyang parang wala itong epekto sa babae. Contracts can be broken, dear. Especially when there's a better offer. Ngumisi si Carla. How much is he paying you? I can double it, triple it, even. Just leave. Disappear. Go back to whatever hole you crawled out from. Ang sakit ng mga salita ni Carla, parang mga tinik na tumutusok sa puso ni Amara. Hindi lang ang pride niya ang tinatamaan, kundi pati na rin ang pagkatao niya. Pero mas nangingibabaw ang takot. Paano kung totoo ang sinasabi nito? Paano kung kaya nitong sirain ang kasunduan nila ni Basti? Anong mangyayari sa pamilya niya? Hindi po ako aalis, matapang na sagot ni Amara, kahit nanginginig ang loob niya. May usapan kami ni Basti. At tutuparin ko yun. Carla's eyes narrowed. Talaga? Matapang ka, ha? We'll see about that. May kinuha siyang telepono sa kanyang Hermes bag. Basti, darling, I'm here at your safe house. And I just met your little charity case. You might want to come over. We need to talk. Pagkasabi nun, ibinaba niya ang telepono at ngumiti ng mapang-asar kay Amara. He'll be here soon. Then we'll see kung sino ang mas matimbang sa kanya. Nang mga sumunod na minuto, habang hinihintay nila si Basti, parang nasa impyerno si Amara. Si Carla, panay ang parinig, panay ang insulto. Kesyo hindi raw bagay si Amara sa mundo nila. Kesyo basura lang daw siya. Si Amara naman, tahimik lang, pinipigilan ang sarili na huwag patulan. Ang dibdib niya, sobrang sikip. Ang bawat tibok ng puso niya, parang ang lakas-lakas. Nang dumating si Basti, halatang gulat ito nang makita si Carla sa unit. Ang mukha nito agad na sumeryoso. Carla, what are you doing here? How did you even know about this place? Tanong ni Basti, ang boses ay maihalong inis. Carla pouted, her demeanor instantly changing into a sweet, almost winning one. Basti naman. Just missed you. And I was worried. You've been so distant lately. Tapos malalaman ko na lang na may tinatago ka palang babae dito. Tumingin siya kay Amara with accusation in her eyes. She's not just some woman, Carla. She's Basti hesitated, glancing at Amara. She's helping me with something important. Important? Or is she your new plaything, Basti? After what happened with me, I thought you learned your lesson. Sigaw ni Carla, and for the first time, Amara saw a crack in her polished fade. May pait sa boses nito. This is not about you, Carla. Basti's voice rose. And what happened between us is in the past. In the past? Talaga lang, Basti. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang may kailangan sa akin. Sa pamilya ko. Naguguluhan si Amara sa pinag-uusapan nila. Anong nangyari kay Carla? Anong kinalaman ng pamilya ni Carla kay Basti? Ang tanging naiintindihan niya ay nasa gitna siya ng isang gulo na mas malaki pa sa inaakala niya. At natatakot siya. Napansin ni Basti ang takot sa mukha ni Amara. Lumapit ito sa kanya. Amara, are you okay? He asked, his voice softer now. Bago pa makasagot si Amara, sumingit ulit si Carla. Don't you dare touch her, Basti. You're choosing this nobody over me. Over our family's agreement. There is no us anymore, Carla.
And this is not about choosing anyone. This is about the child, Jeepney Basti. And why child? The words echoed in Amara's mind. Nga pala. Ang batang dinadala niya. Ang dahilan kung bakit siya nandito. Carla scoffed. Your child. Or her child that you're just paying for. Don't be delusional, Basti. She'll never be part of your world. And that baby, it will never be truly yours as long as she's in the picture. Her eyes landed on Amara's stomach again, and this time, there was chilling, almost threatening look in them. Baka gusto mong may mangyaring hindi maganda dyan sa dinadala mo. Nanlamig si Amara sa sinabi ni Carla. Threat. Isang direktang threat. Napahawak siya bigla sa tiyan niya, si protective gesture. Ang takot niya, hindi na lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa batang nasa sinapupunan niya. Carla, that's enough, sigaw ni Basti, hinila palayo si Carla mula kay Amara. Umalis ka na. Now. This isn't over, Basti, sigaw pabalik ni Carla, her eyes blazing with anger. Tumingin siya ulit kay Amara, ti venomous glare. At ikaw, she hissed, mag-ingat ka. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. With one last hateful look, Carla stormed out of the unit, slamming the door behind her. Naiwan ang isang mabigat na katahimikan. Si Amara, nanginginig pa rin. Si Basti, nakatayo lang, nakakuyom ang mga kamao, halatang galit na galit. Are you all right? Basti asked Amara again, his voice tight. Hindi makasagot si Amara. Tumango lang siya, kahit na ang totoo, parang sasabog na ang dibdib niya sa kaba at takot. Lumapit si Basti sa kanya. He looked genuinely concerned. I'm sorry you had to witness that. I'm sorry she said those things to you. Sino po ba talaga siya, Basti? Amara finally found her voice, though it was trembling. At ano yung sinasabi niyang agreement ng pamilya niyo? Basti sighed, running key hand through his hair. He looked tired, defeated. It's complicated, Amara. Carla and we were supposed to get married. An arranged marriage for business. But things happened. She can't give me child. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Kaya pala kailangan niya ng surrogate. Pero bakit parang galit na galit siya sa akin? Sa baby, Carla is possessive. And she doesn't like losing. Basti's jaw tightened. But don't worry. I'll handle her. I won't let her hurt you or the baby. His promise. Gusto sanang maniwala ni Amara. Pero ang mga mata ni Carla, ang banta nito, ay malinaw na nakatatak sa isip niya. Ang takot, hindi basta-basta nawawala. That night, Amara couldn't sleep. Every shadow in her room looked like Carla. Every creak of the building sounded like footsteps approaching. Hawak-hawak niya ang tiyan niya, na para bang mapoprotektahan niya ang bata sa ganung paraan. Ang kasunduan nila ni Basti, na dati tungkol lang sa pera at pangangailangan, ngayon ay may bagong dimension, panganib. At si Amara, kasama ang batang dinadala niya, ay nasa gitna nito. Ang tanong, hanggang kailan sila magiging ligtas? At ano ang gagawin ni Carla para makuha ang gusto niya? Ang pagsisikip ng dibdib ni Amara, lalo lang tumitindi. Ang pangako ni Basti na poprotektahan sila ni Amara, ay parang pampakalma lang sa una. Pero ang mga anino ni Carla Santillan, mas mahaba pa pala kaysa sa inaakala niya. Ang takot na itinanim nito sa puso ni Amara, ay nagsimulang magkatotoo sa paraang hindi niya inaasahan, at mas masakit pa. Lumipas ang ilang linggo pagkatapos ng komprontasyon. Sinubukan ni Amara na ibalik sa normal ang lahat, na mag-focus sa pag-aalaga sa sarili at sa batang dinadala niya. Si Basti, mas naging protective. May bodyguard na laging nakabantay sa labas ng unit. Mas dumalas din ang pagdalaw nito, minsan may dalang prutas o mga librong pampalipas oras ni Amara. May mga gabi pa nga na sabay ulit silang naghahapunan, at sa mga sandaling iyon, panandali ang nawawala ang takot ni Amara, napapalitan ng isang pamilyar na kilig at pag-asa. Pero si Carla hindi nagpapatalo. Isang araw, habang naglalakad si Amara sa maliit na park malapit sa kondominium, isa sa iilang beses na pinayagan siyang lumabas ng bodyguard para makalanghap ng sariwang hangin,
may biglang bumangga sa kanya ng malakas. Isang lalaking naka-hoodie at face mask na tumba si Amara, napasubsob ang mga kamay sa semento para salagin ang pagbagsak. Ang tiyan niya, sumapol din ng bahagya. Ay, sorry miss, sabi ng lalaki bago mabilis na tumakbo palayo. Hoy! Bumalik ka rito, sigaw ng bodyguard ni Amara, pero huli na. Nakalayo na ang lalaki. Tinulungan ng bodyguard si Amara na tumayo. Okay lang po kayo, Ma'am Amara? Okay lang ako, sabi ni Amara, pero naramdaman niya ang hapdi sa mga palad niyang may gasgas. Mas importante, kinapa niya ang tiyan niya. Parang okay naman. Pero ang kaba, bumalik na naman. Aksidente lang ba yun o sinadya? Pag-uwi nila sa unit, doon na nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Amara. May konting kirot siyang naramdaman sa bandang puson. Maliit lang noong una, pero habang tumatagal, palakas ito ng palakas. Sinubukan niyang baliwalain, baka napagod lang siya. Pero nang pumunta siya sa banyo, nanlamig ang buong katawan niya sa nakita niya. Dugo. Hindi marami, pero sapat na para manginig ang mga tuhod niya. Diyos ko po, bulong niya, nanginginig ang boses. Ang baby. Ang baby niya nila. Agad niyang tinawagan si Enrique Rodriguez, na agad ding tumawag kay Basti at sa doktor. Sa loob ng ilang minuto, parang nagkaroon ng emergency response team sa unit niya. Si Basti, dumating na hingal, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Amara! What happened? Are you okay? Tanong nito, hinawakan siya sa braso. Basti. Yung baby umiiyak na sabi ni Amara. Ang sakit sa puso niya, lalo pang tumitindi. Dinala siya agad sa ospital. Bawat segundo sa biyahe, parang isang oras. Bawat kirot na nararamdaman niya, parang isang suntok sa puso niya. Nakahawak lang siya sa kamay ni Basti na hindi bumibitaw. Ang mga mata ni Basti, puno ng takot at galit. Sa ospital, inasikaso agad siya ng mga doktor. Maraming tests ang ginawa. Ang bawat paghihintay sa resulta, isang pahirap. Si Basti hindi umaalis sa tabi niya. Finally, lumabas ang doktor. The news was devastating. I'm so sorry, Dim de la Vega, Miss Santos, sabi ng doktor, a grim expression on his face. We did everything we could, but Miss Santos had a miscarriage. Miscarriage. Ang salitang yun, parang bombang sumabog sa pandinig ni Amara. Ang dugo. Ang sakit. Ang pagkawala. Bigla, ang lahat ng sakripisyo niya, parang nawala ng saysay. Ang pangarap niyang mayahon ang pamilya niya, ang kapalit ba nito ay ang buhay ng isang inosenteng sanggol? Napaiyak na lang si Amara ng todo. Hagulgol. Ang sakit, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ang bigat-bigat. Si Basti, niyakap siya. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Ramdam niya ang sakit nito. For the first time, nakita niya si Basti na umiyak. Tahimik lang, pero kitang-kita ang luha sa mga mata nito. They lost the baby. Their baby. Pagkalabas ni Amara sa ospital, bumalik sila sa condominium unit. Pero iba na ang lahat. Ang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng konting pag-asa, ngayon ay puno na ng lungkot at masasakit na alaala. Ang bawat sulok, nagpapaalala sa kanya ng nawala. Si Basti, sinubukang pagaanin ang loob niya. Pero paano gagaan ang loob mo kung ang isang bahagi mo, parang namatay na rin? Amara, it's not your fault, Basti would say. Pero sa isip ni Amara, kasalanan niya. Kung hindi siya lumabas ng unit. Kung mas nag-ingat siya. O baka naman, kasalanan talaga ito ni Carla? Ang lalaking bumangga sa kanya sa park, sinadya ba yun? Utos ba yun ni Carla? The thought made her blood run cold. Isang gabi, hindi na kinaya ni Amara. Nakaupo siya sa kama, yakap-yakap ang unan na minsan niyang inilalagay sa ilalim ng tiyan niya para suportahan ang paglaki nito. Ang mga luha, walang tigil sa pagpatak. Ang sakit, sariwa pa rin. Hindi ko na kaya to, sabi niya sa sarili. Ayoko na. Kinuha niya ang cellphone niya at tinext ang numero ni Nanay Nena na ibinigay sa kanya ni Basti para sa emergency. Uuwi na po ako. Susunduin ko po kayo. Aalis tayo sa Isla de Clara. Magpapakalayo-layo tayo. Pagkatapos,
Kinuha niya ang natitirang pera mula sa unang bayad ni Basti na itinabi niya. Hindi na niya kukunin ang key additional payment. Wala namang key after you give birth na mangyayari. Isinilid niya ang ilang damit sa isang maliit na bag. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng sulat para kay Basti. Isang maikling sulat lang. Basti. Patawad. Hindi ko na kaya. Masyado nang masakit. Kailangan kong umalis para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Salamat sa lahat. Sana maging masaya ka. Amara. Sa dilim ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong syudad, dahan-dahang lumabas si Amara ng condominium unit. Ang bodyguard, mukhang napasarap ang tulog. Tahimik siyang sumakay ng elevator, lumabas ng building at naglakad palayo. Walang lingon likod. Ang tanging dala niya ay ang kaunting pera, ang bag na may ilang damit, at ang isang pusong basag na basag. Tumakas siya. Tumakas siya sa sakit, sa alaala, sa panganib. Tumakas siya sa buhay na ipinataw sa kanya ng tadhana. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Ang tanong, saan siya dadalhin ang kanyang mga paa? At ang pagtakas ba na ito ang tunay na lunas sa sakit na nararamdaman niya? 5 taon. 5 mahahabang taon ang lumipas mula ng gabing iyon na natagpuan ni Sebastian, Basti, de la Vega ang maikling sulat ni Amara sa ibabaw ng kama nito. 5 taon ng mga tanong na walang sagot, ng pangulila na hindi niya maamin kahit sa sarili niya, at ng isang bahagi ng puso niyang tila ba nanatiling bakante. Patawad. Hindi ko na kaya. Masyado nang masakit. Ang mga salitang yun, paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Basti, lalo na sa mga gabing hindi siya makatulog. Pagkagising niya noong umagang iyon at natuklasang wala na si Amara, gumuho ang mundo niya. Sinubukan niyang hanapin ito. Ginalugad ng mga tauhan niya ang bawat sulok ng Maynila, pati na ang Isla de Clara. Pero parang bula, naglaho si Amara kasama ang pamilya nito. Walang bakas. Walang palatandaan. Ang pagkawala ng kanilang anak at ang biglaang pag-alis ni Amara ay nag-iwan ng malalim na sugat kay Basti. He blamed himself. He blamed Carla, whose cruel words and possible actions might have pushed Amara to the edge. Hindi na sila nagkaayos ni Carla pagkatapos noon. The arranged marriage, officially off ang business deal ng pamilya nila, napunta sa wala. Pero wala na siyang pakialam doon. Ang mas mahalaga sa kanya, nawala. Sa loob ng 5 taon, ibinuhos ni Basti ang sarili sa trabaho. Pinalago niya lalo ang De La Vega Holdings. Naging mas malamig, mas kalkulado, mas mailap. Maraming babae ang sinubukang pumasok sa buhay niya, pero walang nagtagumpay. Para bang may pader na siyang itinayo sa paligid ng puso niya, isang pader na tanging si Amara lang ang nakayang tablan, kahit saglit. Isang hapon, habang pauwi si Basti mula sa isang business trip sa Cebu, napadaan ang konvoy nila sa isang maliit na probinsya sa timog, malayo sa kabihasnan ng Maynila. Isang lugar na payapa, napapaligiran ng mga bukirin at may simoy ng sariwang hangin. Biglang nagkaroon ng kaunting traffic dahil may isang lokal na fiesta na nagaganap sa sentro ng bayan. Mga banderitas, mga palaro, mga tindahan ng kung ano-anong kakanin at gamit. As typical Filipino fiesta scene. Habang nakahinto ang sasakyan nila, napatingin si Basti sa labas ng bintana. Doon, sa gitna ng mga taong nagkakatuwaan, may isang pamilyar na figura siyang natanaw. Isang babaeng simple lang ang ayos, naka-plain na t-shirt at pantalon, pero may taglay na ganda at aura ng katahimikan. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ang isang batang lalaki na masayang naglalaro ng pabitin. Ang ngiting yun. Ang mga matang yun. Kahit medyo malayo, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi maaaring magkamali si Basti. Amara. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Basti. Ang puso niya, na matagal nang manhid, biglang kumabog ng malakas, isang halo ng gulat, hindi makapaniwala at isang biglaang pagbuhos ng mga alaala. Si Amara. Nandito siya. Sa isang lugar na hindi niya kailanman naisip na mapupuntahan niya, o niya mismo. Parang isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkatawang tao. Sir, okay lang po kayo,
Tanong ng driver niya, napansin siguro ang biglaang paninigas ni Basti sa kinaupuan. Hindi sumagot si Basti. Ang mga mata niya nakatutok lang kay Amara. Pinagmamasdan niya bawat kilos nito. Ang paraan ng pagtawa nito kapag may nakuhang candy ang bata. Ang paghaplos nito sa buhok ng paslit. May kung anong init ang gumapang sa dibdib ni Basti, isang pamilyar na init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang alaala ng kanilang maikling pagsasama, ang mga gabing nagkukulitan sila sa kusina habang nagluluto si Amara ng sinigang, ang sakit ng pagkawala nila ng anak lahat bumalik, sariwang-sariwa, parang kahapon lang nangyari. The child. Napansin ni Basti ang bata. Isang batang lalaki, mga 4 o 5 taong gulang siguro. Maliksi, masayahin. May kung anong kirot ang naramdaman ni Basti. Kung nabuhay lang ang anak namin. Ganyang edad na rin siguro ito ngayon. Agad niyang iwinala ang isiping iyon. Impossible. Ang sabi ng doktor, nakunan si Amara. Malinaw iyon. Pero si Amara totoo siya. Andito siya. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Hindi na ulit. Stop the car. Dito lang, utos ni Basti sa driver, ang boses ay biglang naging desidido. Pero sir, traffic po, at medyo magulo sa labas, fiesta po kasi. I said, stop the car. This time, may diin na sa boses ni Basti. Walang tanong-tanong na huminto ang driver sa gilid ng kalsada, kahit pa medyo nakakaabala sila. Agad namang bumaba ang mga bodyguard niya, handa sa anumang mangyari. Pero hindi sila pinansin ni Basti. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba. Ang hangin ng probinsya, ang ingay ng fiesta, ang amoy ng mga nilulutong pagkain, lahat yun parang naging background noise lang. Ang tanging focus niya ay ang babaeng nakatayo mga ilang metro lang ang layo sa kanya, nakatalikod na ngayon at inaabutan ng cotton candy ang bata. Naglakad si Basti, dahan-dahan, na parang natatakot na baka kapag kumilos siya ng mabilis ay bigla na lang maglalaho ulit si Amara. Bawat hakbang, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. 5 taon siyang naghintay, naghanap, nagtanong. At ngayon, heto na. Nang malapit na siya, tumigil ang bata sa pagkain ng cotton candy at napatingin sa direksyon niya. Kumunot ang noo nito na parang may nakitang kakaiba. Dahil doon, napalingon din si Amara. At nagtama ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa labi ni Amara, dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng gulat. Nang hindi makapaniwala. Ang mga mata niyang laging mailungkot noon, ngayon ay maihalong takot at ano pa. Hindi mabasa ni Basti. Pero alam niyang nakilala siya nito. Si Basti naman, nang makita niya nang malapitan ang mukha ni Amara, parang may kung anong kumurot sa puso niya. She looked different. May kaunting pagbabago, maturity that wasn't there before, pero nandoon pa rin ang Amara na minsan niyang nakasama. Ang Amara na minahal niya kahit hindi niya maamin noon. Pero hindi lang si Amara ang tinitingnan niya. Ang atensyon niya ay natuon sa batang lalaki na ngayon ay nakakapit na sa binti ni Amara, na parang nagtatago. Pinagmasdan niya itong mabuti. Ang hugis ng mukha. Ang ilong. At lalo na ang mga mata. Ang mga matang iyon. May kakaiba. Isang pamilyar na hugis, isang pamilyar na tingkad. Mga matang katulad ng sa kanya. Napalunok si Basti. Biglang nanuyo ang lalamunan niya. Ang utak niya, biglang nagproseso ng isang bagay na napaka-imposible, pero paano kung? Hindi niya napigilan ang sarili. Amara, halos pabulong niyang sabi, ang boses ay garalgal. Ang bata, sumilip mula sa likod ni Amara, at diretso itong tumingin sa kanya. At sa sandaling iyon, parang may kutsilyong sumaksak sa dibdib ni Basti. Dahil sa mga mata ng batang iyon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, 5 taon na ang nakalipas. Hindi pwede. Nang marinig ni Amara ang boses na iyon, isang boses na sa loob ng 5 taon ay sinubukan niyang ibaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala, pero pilit pa ring umaalingaw sa kanyang mga panaginip, parang huminto ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang lumingon at ang masasayang tunog ng fiesta sa paligid ay biglang naglaho. Si Basti. Sebastian de la Vega. Nakatayo ilang hakbang lang mula sa kanya, mas matangkad pa rin, mas gwapo sa suot nitong business attire na halatang hindi bagay sa simpleng piyesta ng kanilang baryo, pero siya pa rin.
Ang mga mata nitong dati kasing lamig ng yelo, ngayon ay may kung anong emosyon na hindi niya mabasa, gulat, pagkalito, at sakit. 5 taon. Sinubukan niyang bumuo ng bagong buhay para sa kanila ni Leon, ang anak niya, dito sa malayong probinsya ng Sta. Marcela. Isang buhay na simple, tahimik, malayo sa gulo at sakit ng nakaraan. Akala niya, tuluyan na siyang nakatakas. Akala niya, hindi na sila magkikita pa. Pero ito ngayon, parang isang eksena sa pelikula na hindi niya inaasahan. Agad niyang hinila si Leon sa likuran niya, si protective mother's instinct kicking in. Si Leon, ang kanyang lakas, ang kanyang buhay, ang kanyang pinakamamahal na sikreto. Mama, sino po siya? Tanong ni Leon, medyo takot ang boses, habang sumisilip sa lalaking bigla na lang sumulpot. Hindi makasagot si Amara. Ang dila niya parang namanhid. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag? Ang mga alaala, ang kontrata, ang pagbubuntis, ang takot kay Carla, ang miscarriage, ang pagtakas, lahat yun bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Kasabay nito, isang maliit, traidor na kislap ng pag-asa ang sumilay. Bakit siya nandito? Hinanap niya ba ako? O nagkataon lang? Pero ang takot ang mas nangingibabaw. Takot na baka masira ang tahimik nilang buhay. Takot na baka kunin sa kanya si Leon. Basti's shift for the twist reveal. Basti could barely breathe. The world around him seemed to tilt those eyes. Ang mga mata ng bata. Hindi lang basta pamilyar. Kopyang-kopya ng mga mata niya. The same deep-set shape, the same intense dark brown hue na minsan ay nagiging itim kapag seryoso. Maski ang pilik mata, mahahaba at medyo kumukurbada sa dulo, tulad ng sa kanya. Walang duda. His mind raced, a whirlwind of confusion, disbelief, and a dawning, horrifying realization. Ang edad ng bata he looked to be around 4, maybe almost 5. 5 taon na ang nakalipas simula nang umalis si Amara. The damn math was too perfect. The miscarriage. Ang sabi ng doktor, nakunan si Amara. Nakita niya ang report. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Amara noon. Pero paano kung hindi totoo? Paano kung ang lahat ng iyon ay isang kasinungalingan? Naramdaman niyang nanginig ang mga kamay niya. Ang galit, ang sakit, ang pagtataka, lahat naghahalo-halo sa loob niya. Tumingin siya kay Amara, na ngayon ay namumutla na, ang mga mata ay puno ng panik. Amara di. He started, his voice hoarse, struggling to keep his composure. Sino ang bata? Hindi sumagot si Amara. Mas lalo lang niyang niyakap si Leon na parang itinatago ito mula sa kanya. Ang kilos na iyon, lalong nagpatibay sa hinala ni Basti. Amara, sumagot ka. This time, his voice was firmer, laced with an undeniable urgency. That miscarriage. Yung sinabi ng doktor, totoo ba yun? Nakita niya ang paglunok ni Amara. Ang mga mata nito nagsimula ng mamasa-masa. Pero nanatili itong tahimik. Hindi na napigilan ni Basti ang sarili. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata, kahit pa nanlalambot ang mga tuhod niya. Tinitigan niya si Leon na ngayon ay takot na sa kanya. Pero sa gitna ng takot na iyon, kitang-kita pa rin niya ang sarili niyang features. Anak ti. The word escaped his lips, a whisper filled with so much pain and longing and disbelief. Napatingin siya ulit kay Amara, who was now openly crying, her body trembling. Amara, he said, his voice breaking, the weight of 5 years of unanswered questions and a potentially devastating truth crashing down on him. Tell me the truth. This boy. Leon is he my son? Ang tanong ay binitawan na. Nakabitin sa hangin, sa gitna ng ingay ng piyesta na tila ba naging bingi na sila. Ang mga mata ni Basti, nakatitig kay Amara, naghihintay ng sagot na babago sa lahat. Ang pag-asa na minsan niyang naramdaman, biglang napalitan ng isang nakakabinging gulat at takot sa kung ano ang maaaring kahinatnan ng lahat ng ito.